From my experience as a prosecutor sa impeachment, pag ganito mga galaw, ibig sabihin yan, delikado ang lagay ng prosecution. Nasa 50-50 na yan or nasa ICU na yan. Nako po, finish na pala ito mga kababayan. Ayon po dito kay Attorney Manny Luna, ang pag-atras daw po bilang testigo nitong si Zuleika mga kababayan ay 50-50 daw po itong lagay ng prosecution ngayon. Pero bago po natin ipagpatuloy yan, ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe at i-like ang video na to. So ito, panoorin po natin itong buong pahayag po ni Attorney Manny Luna. Ano yung assessment po ninyo dito nga sa day 5 ng impeachment trial ni VP Sara? Well, so far, wala silang napatunayan. In fact, naging kartawa-tawa ito because ang burden of proof ay nasa prosecution. Pero since day 1 hanggang day 5, puro embarrassment ang nakuha ng prosecution. Dahil yung kanilang mga witnesses ay napaka-inconsistent sa kanilang mga sinasabi. Marami pang sinasabi ng mga typo-typo. Actually, hindi typo yun eh. Yung mga mali na yun ay substantial and affected yung kanilang credibility. Mukhang hindi preparado ang prosecution sa kanilang kaso. Opo. At dito sa baga sa kabuang presentasyon ng mga testigo, hindi lamang itong si Attorney Lotto, kundi maging si NBI Calilong, attorney. Ano yung mga issue na nakita po niyo bukod po sa typo na maaari pong makapagpahina sa prosecution at mas lalong magpapalakas sa depensa? Well, yung sinizero in nila na great threat daw yung sinabi ni PP, mukhang hindi naman. At saka parang political statement in line with her freedom of speech. So yon, isa na yon. And second, yung sinasabi nila na merong hinire siya na assassin, hindi rin nila napatunayan yon. In fact, very speculative sila dyan. So you see, yung sinasabi nila sa publiko, sa kanilang mga propaganda, ay hindi nagtutugma doon sa mga sinasabi ng kanilang mga witnesses. At on their part, of course, they will try to project na positive at sila ay nananalo. Pero actually, in reality, na nakita ng publiko, talong-talo na dito ang prosecution. Opo. Ang sinasabi po ni Attorney Lotto na kahit may typo, may mga discrepancies po sa ilang dokumento pong presenta po nila bilang ebidensya, ay hindi po magbabago doon sa mga sinabi, mga pahayag ni VP Sara Duterte. Ano ho yung tugon po ninyo, ang reaction po ninyo dito sa kanilang mga naging pahayag? Aside from the discrepancies na napakalaki, yung kanilang mga sinasabi, puro opinion lang yon. So, there is no finding by a court na merong grave threat. Yung kanilang sinasabing prima facie na merong grave threat, hindi suportado ng ebidensya. Puro lang istorya or opinion on their part. So, kahit yung mga senator judges, as you have observed, from both sides, whether from the majority or minority, nagkakaisa sila na mukhang pumalya ang prosecution dito, lalo na yung kay Lotto. So, klaro-klaro ito na walang napatunayan so far ang prosecution, and we have been very forthright from the start na kung hindi sila preparado, sana hindi na sila nag-file itong articles of impeachment kasi nakakahiya ito on the part of the lower house. Opo. Sabi po ni Congressman Joel Chua na yung isang impeachment case para sa accountability at fitness to hold office, nilinaw po nila kaya hindi kinakailangan ang proof beyond reasonable doubt na ginagamit sa mga kriminal na kaso. Dahil ito'y issue po ng accountability at fitness to hold office. Attorney, paano po ninyo tutugunan itong ganitong mga pahayag po mula sa House Prosecution Panel? Yan ang problema pag walang experience Kahit na parehas kaming abogado, malayo naman yung sinasabi niya. For one, yung grave threats na yan, hindi yan impeachable offense. What more kung conditional threat lang siya? The more hindi siya impeachable. So you see, ang layo ng kanilang teorya doon sa realidad at sa legal jurisprudence. Kahit sa impeachment, hindi ako nag-aalsa ng bangko. 2 out of 2 impeachment cases na pinanalo natin. At alam ko ang takbo ng ebidensya. Kung ganitong klaseng kalidad ng ebidensya ang pinipresenta ng prosecution, talo na sila dito. And I can prove you right. Pagdating dito sa middle part,
hindi pa sa finishing line, sigurado sila mismo, they will be very embarrassed sa ginawa nila. Opo. Issue ho ba sa inyo yung video kung saan ay lumabas po itong mga pahayag ni VP Sara Duterte laban po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr., FL Lisa Marcos at kay House Speaker Martin Romualdez, dahil nga ipinisita ito kahapon ng prosecution itong dalawang testigong si Kalilong at si Lotong attorney para patunayan yung authenticity na totoo yung video na kung saan lumabas po nga itong pahayag ni VP Sara. Sa tingin po ninyo, issue ho ba para po sa inyo itong authenticity ng video? Well, of course, it has to be established dahil sila nagpresenta ng ebidensya requirement yan. But even granting without admitting that video exists, no? Ang existence naman, wala namang issue dyan. Klaro naman na freedom of speech, free speech ang ginawa ng ating Vice Presidente, wala namang kakaiba doon sa sinasabi ng masa. Karamihan ng Pilipino, yan ang reklamo sa administrasyon na pumalpak sila at merong korupsyon. And therefore, we have to protect our democracy. So, ang sinabi ni PP only re-echoes what the general mass of people in the Philippines already know and already say sa kanilang mga Facebook and online posts at sa mga rally, sinasabi rin yan ng mga Pilipino. So, there's nothing new about it. She was merely restating the obvious and the truth about yung performance itong administrasyon. Opo. At kahapon din ay baga nilinaw din ni Tito Soto kasi naliligaw daw siya, attorney. Yung discussion about grave threats, inciting to sedition, ang sinasabi, sa regular courts lang naman daw ito inihahain o baga in charge na magdinig o baga susuriin ng mabuti, bubusisiin ng mabuti yung mga ebidensya. Pero iba daw sa impeachment court. Ano yung masasabi po ninyo? Mas mabuti kung sa Court 859, but of course it will not apply to VP kasi impeachable officer siya. Kasi doon, klaro yung standard. Pero dito, ang problema kasi hindi impeachable offense ang grave threats eh. So hindi sana yung ginamit is na isa sa mga grounds sa articles of impeachment. Nagkamali dito. This is a blunder on the part of the prosecution because grave threat is not an impeachable offense. And it will not constitute betrayal of public trust kasi hindi siya in the same category. Ito, I have to be very clear on this. Hindi siya in the same category or degree as treason, bribery, graft, and corruption or other high crimes. Malayo siya. So, and grave threats is not really that serious, no? Kahit pa grave threats yan, it's not that serious. Kung ikumpara mo yan sa treason, bribery, graft, and corruption, and or other high crimes. So, malayo yan sinasabi ni Senator Judge Soto, with all due respect, kay Senator Judge, hindi naman siya abogado, kaya malayo yung kanyang pinagsasabi. It's more of an opinion on his part. Anyway, sa tingin ko, predisposed naman siya pag mag-boto against PP dito, bahala na siya. But I'm sure they will never get the 16 votes threshold na required by the Constitution. Opo. Pero bago po doon, kung sa regular na korte, attorney, tatayo ho ba itong mga ebidensyang ipinisita ng House Prosecution Panel? Hindi tatayo yan kasi as I've said, yung inconsistencies are so substantial, tapos hindi nga klaro kung merong assassin na na-hire. Sila mismo nagsabi na they were not able to find out kung meron, they were not able to find evidence, at ang kanilang mga sinasabi puro opinion lamang. Yun ang opinions do not constitute evidence except expert opinion. In the case of Kalilong, it appears na hindi siya expert. Ito naman si Lotto, parang hindi niya alam ang pinagsasabi niya. Marami siyang nakalimutan ng mga detalye. Hindi siya nag-review ng mabuti yung kanyang affidavit eh. Kaya he came unprepared sa trial. Kaya nakalese-lese sila. Opo. Pero kung maaari pong tatayo yan doon sa hindi tatayo sa regular na korte, pagdating sa impeachment court, dito sa Senate impeachment court, sa tingin po ninyo, possible ho bang tatayo din? Mas lalo hindi tatayo yan kasi sabi ko nga, ang grave threats hindi nga impeachable offense eh. Mas lalo na, mas malaki na ang gap between yung teorya nila, aligasyon nila, at saka yung standard. So the more hindi nila ma-prove. Kung sa korte, mahirapan sila, hindi nila ma-prove yan, what more sa impeachment court? Kahit pa sabihin mo na political and legal ang impeachment court. Hindi ibig sabihin na walang standard yan, meron pa rin. Kaya sabi ko nga kanina, in-emphasize ko, hindi siya in the same degree as treason, bribery, graft, and corruption or other high crimes. Kaya
itong great threat na ito hindi dapat sinabi as one of the grounds for impeachment. Opo, dahil mataas po ang kumpiyansa ng prosekusyon na sabi, kaya nga inatras na nila yung pagpepresenta doon sa iba pang mga testigo para nga laban nga dito kay Vice President Sara Duterte dahil sapat na yung mga patunay na talagang totoo yung video na nagbabanta itong si Vice President Sara Duterte at bilang isang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay dapat daw hindi ganito yung magiging ugali. Attorney, ano yung ano po ninyo? Reaksyon? Sabi ko nga, opinion lang yan eh. Hindi naman impeachable offense yan. And secondly, yung kanilang pag-atras sa pag-presenta kay Attorney Zuleika Lopez, no? Klaro yun, halata yun na natakot sila na lalong madidiin, lalong masisira ang kanilang kaso. Kasi if they are really confident enough na tama yung ginawa nila at strong yung kanilang evidence, they will pursue in presenting Attorney Zuleika Lopez. So, ako from my experience as a prosecutor sa impeachment, pag ganitong mga galaw, ibig sabihin yan, delikado ang lagay ng prosecution. Nasa 50-50 na yan or nasa ICU na yan kung pasyente pa ang pag-uusapan. So ayan po mga kababayan, narinig nga po natin dito kay Attorney Manny na talagang nanganganib na po itong prosecution na matalo po ng depensa dahil nga po sa pag-atras nitong si Zuleika Lopez. So ayan, kung may komento po kayo, i-comment nyo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.